For today's video, gagawa tayo ng Shanghai. Pero hindi lang ito basta Shanghai, kundi crispy, cheesy tuna Shanghai. Ang dami Shanghai, di ba? Sa mga ingredients naman, hindi ganun kakomplikado yung mga kakailanganin natin. Kung may 2 lata ka ng tuna, sakto na yan para sa recipe natin. At promise, ang sarap nito. Gusto mo rin ba? Tara, luto tayo. Sa recipe na ito ay kakailanganin natin ng 2 lata ng tuna. Kahit na anong brand po or kung gusto nyo naman na spicy yung gagamitin nyo dito ay pwedeng-pwede po. I-drain lang natin ito para ma-separate yung sauce or yung pinakasabaw ng tuna. Ang gagamitin kasi natin dito ay yung mismong tuna at yung sabaw naman wag nating itapon yan kasi napakasarap niyang ulamin. Sa mga gulay naman ang gagamitin natin dito ay isang carrot, sibuyas at spring onion. At gagamit na rin ako dito ng food processor para mabilis mapino itong ating mga gulay. Pero kung wala naman po kayong food processor, pwede nyo po itong hiwain ng maliliit. At kung bet nyo rin naman itong kadalasan na ginagamit kong food processor, ilalagay ko na lang po yung link sa comment section kung saan ko ito binili. At napakamura lang neto. Ito nga ginagamit ko, sobrang tagal ko na talaga itong gamit. Siguro almost 2 years na. At once okay na nga lahat ng mga ingredients na kakailanganin natin, pwede na natin itong pagsamasamahin. Dito sa isang mixing bowl, ilagay natin dito yung tuna, yung gulay na ginrind natin at maglagay rin tayo dito ng 2 itlog, 1/2 cup ng breadcrumbs at yung mga pampalasa. Haluin natin ito ng mabuti hanggang sa mawalkumbay na lahat ng mga ingredients. At para mas lalo itong sumarap, mag-add tayo dito ng cheese. Mas maraming cheese, mas masarap. Pero yung nilagay ko dito ay mga 1/2 cup lang ng grated cheese. Haluin lang uli natin ito at pwede na tayong mag-start gumawa ng cheesy tuna Shanghai. At yung size pala ng lumpia wrapper na ginagamit ko ay medium. At sa bawat lumpia wrapper, naglalagay ako dito ng 1 tablespoon ng ating tuna cheese mixture. Then sa gitna, nag-add uli ako ng sliced cheese. I-roll lang natin ito at sa dulo, lagyan natin ng cornstarch mixture para pangsara. At sa mga ingredients na ginamit ko ay nakagawa ko ng 21 pieces. At sa pagluluto naman ito, prituhin lang natin ito hanggang sa mag-golden brown. Ito palang recipe natin ay pupwede na gawin nyo rin ito sa pork Shanghai. Pork cheesy Shanghai naman. Pwede nyong gawin ito at stock sa ref para every time na magkikrave kayo sa Shanghai, meron na kayong ready na maluluto at makakain. At sa sausawan naman po, nasa sa inyo kung anong gusto ninyo. Pero napakasarap nito dito sa sweet chili sauce or sa ketchup. And ready to serve na ang ating napakasarap na cheesy tuna Shanghai. Gusto mo rin ba? Tara, kain tayo.